Okay, so magandang umaga. Ngayon ay, ano ba ngayon? June 9. So, June 9. So, ito na yung tanim natin. So, mag-iwa 1 month na to. Ayan. Ito. Flowering na, hindi ko na napigilan, pero pigilan natin. Flowering na siya. Kasi marami tayong buto ng lemon basil. So, I don't think kailangan ko pa. Pero okay lang din naman. So yun, hindi na yung tutuloy. Hindi ko na yung masyadong inalagaan. Pero kahit pa paano din, diligan ko. Pero malamang baka hindi ko na rin diligan. Kasi nga, madideds na siya. So ito. Ito ang problema. Yan. May ugat siya, kaso ang problema, ugat lang yung umaabot doon sa tubig. So baka ilipat natin to kasi posible hindi siya makahabol. Mapapansin ko kasi kung maabot siya sa ugat, ayan basa yung coco peat. Yan. Umaabot yung ugat, umaabot yung coco peat doon kung basa yung coco peat. So hindi niya naiiangat yung tubig. Yan. So kung mapansin nyo, medyo lagging na siya in terms of size. So ilipat natin to. Hindi siya 410 na, parang to kasabayan to nung nandito Pero anyway, ito mukhang nag-fruiting na to nagkakaroon na ng bulaklak. Flowering pala. Yan. So next week ito yung ha-harvest natin. Pero kung mapansin nyo, di ko lang sure in terms of medyo humahabol to. Pero sa palagay ko mas mabigat pa rin to. Yan. Ang pagitan nila is 5 araw. Kailan ba to? 5-5. Ito ay 4:30. Yan. Yung pagitan nila. Ito, kaedad nito ay ito. 27. So, ilipat lang natin to kasi sigurado dong hindi siya lalaki ng maayos. So, lipat natin dito. Pansin ko kasi natuyo yung coco peat. So, umaabot naman yung ugat niya pero matatagalan siya. Tingnan natin dito. Ayan nakita niya. Basa na yung coco peat niya. So, abot na siya dun sa nutrient solution natin. Bigyan ko na lang ng date. Ano to? 5/27. Vale. I-check naman natin yan. Ayan, pansin nyo, daming kulitis. So, kahapon pala, nagbigay tayo ng order ng kaibigan natin. So, 4 yun Yung isa, pinamigay ko kasi napangakuan ko yun. Matagal na. Ilang buwan na rin yata. Madalas kasi hindi siya nagja-jogging pag may harvest ako, kaya hindi ko rin siya nabibigyan. Pero kahapon, nasakto mag-harvest ako. So sa kanya ko na lang binigay kasi yung isang kausap ko hindi naman nag-confirm. Isa lang din naman order nun. Madali na naman yon. Ayun. Nag-foliar ako dito. So siguro gagawin ko twice a week na foliar. Tuwing hapon, mga 4 or 5 p.m. Yan. Anyway, ayan. So yung rainy natin dito, ang tumubo lang, isa. Pero sa baba, 6. Kung yung nagkamali, 6 May isa akong hilera dun So, tas kung makikita nyo, mamaya pala magta-transfer tayo. O compare nyo na mamaya, yung natin, mamaya, yung tinanim ko na Olmeti, indoor, nakasabay nito. Parang ang pagitan lang nila 12 hours, pareha sila ng araw. Makita nyo, malaki yun nandun sa baba. Opo, mas maganda. Yan. So, palagay ko, kahit ganito yung araw, kulang pa rin ako ng araw. Palagay ko, ganun ang lumalabas na conclusion ko. So, ito, baka tanggalin ko na to. Hindi pa talaga naman siya fully net shade. Tanggalin ko na muna. Tapos, ayan. So, pag-aralan na natin in the future yung pag-net shade. Anyway, ito naman, yan, tumutubo naman sila. Yan. So, ito hindi masyadong uniform yung paglaki.
Ayun, pilis ng isa eh. So, nakadepende yan kasi sa ugat. So, ito pala, itong dalawang to ay may iron chelate. So, ang mali ko, dapat pala, Olmete yung nilagay ko dito kasi kung i-compare ko sila, magkaiba kasi sila ng variety. So, malamang gagawa pa tayo ng isang comparison. Ito kasi Kiss solution with iron, tas ito Kiss solution ng Nutrihydro. So, next na lang siguro, next scrapping. Then, yung doon, nagpupula na ng kaunti yung bell pepper. Dalawa na yung nagpupula dyan eh. 6 kasi yata yung bunga niyan. So, goods naman siya. So, ito yan. Ang patungan nito is hollow blocks. Yan. May nakita akong hollow blocks na nakatambay doon. So, medyo in-adjust ko na siya ng konti. Yan. Para meron din akong leg space. Para in case ayusin ko, check ko kung ano mang problema. So, ito, naka-ready na. So, dito natin ita-transfer yung 30. Actually, lagpas 30. Inisip ko kung mukha na mga abot. Lalagay natin doon. Yung sobra. Ayun, tatakpan ko pa pala yun. So, ganun lang. Tingnan natin ulit ito. Hydraulic. Yan. Mukhang maganda naman yung tubo. Then, may isang scamander. Kasabayan ng mga yon. Pero, mas maganda yung tubo ng hydraulic dito. Pero ito kasi yung hydraulic. Mas maganda yung tubo ng scamander dito. Kasi ito yung pinakamalaking tumubo nung time na yon. So, siguro, from time to time, magtatanim tayo ng isang box na merong scamander, hydraulic, rainy, romaine, ano pa ba? Olmete. Yan, isang box. Tapos, yung isang box, puro Olmete. Nagustuhan kasi nila yung Olmete, pero sana magustuhan din nila ng ibang variety. Try ba? Yan. Yung mukhang pechay natin na romaine. Yan. Tapos yung dito pa, ganda. Yan. So yan, nag-harvest ako kahapon. Yan. Pinutol ko, hindi ko lang kung paano, kung dahon-dahon ba. Ang ginawa ko, yung taas. Kasi tumatangkad na siya eh. Pinutol ko. Tapos kinuha ko yung mga talbos. Yan, talbos, dahon. Tapos ito rin. Dito may kinuha na ako dyan, isa. Pero makita mo yung tangkay, kapal. Yan, kasing kapal nito. Yan. Ito, hindi ko pa nalalagyan ng ng tanim eh. Pero bala ko rin, magtanim tayo ng tawag doon, kale. Tanim tayong kale, no? Pero ngayon kasi ito, tingnan mo makita. Ito yung pipino natin. Taas ng pipino natin. Tataas yan kasi pipino siya eh. Pipino. Ayun, yung pipino natin. Ito, tingnan natin kung may maganda tayong bunga. Pero, lagay lang muna natin yung takip. So, yan. So, dito sa setup na to, palagay ko, puro naka-net caps ako eh. Kaya I doubt na mag-okay ako dito. Pero yung isa kasi hindi, bahala na muna. Tingnan natin kung ano mangyari. Kung hindi naman, meron tayong mga insulated containers. Nga pala, hindi ko napakita sa inyo kahapon. Nung isang araw kasi, gumawa ako ng nag-boil or nag-sterilize tayo ng coco peat. Ito yung dating ginagamit kong pressure cooker. Nag-sterilize ako ng sa mushroom. So, mga kusot yung ginagamit doon eh. Ayan, ito yung ginagamit ko dati sa mushroom. Pero hindi ko na siya pressure cooker. Ginawa ko na lang siyang lutuan. Ayan. So, after ko siya pakuluan, nung kumulo, antay tayo ng mga 15 minutes. Tapos, after 15 minutes, patayin na natin yung kalan, or ito, electric na gamit ko. At pinalamig, after pinalamig, is nilagyan natin ng calcium nitrate. Ito yung calcium nitrate. Ayan, calcinate. Calcium nitrate. Ayan. So, nilagay ko siya dyan approximately 6 liters ng tubig. So, nilagay natin siya ng 30 ml ng calcium nitrate. Ayan. So, ito na yung container ko ngayon. Hindi na yung styro box kasi mababa yung styro box. So, ito, kasya. Nakatayo yung mga container. Kasi minsan naglilik eh.
Tsaka magagamit natin yung container. Then isa pa, bala ko pag nag-harvest ako, ilalagay ko lang sa ganitong container. Then kung i-display ko sa baba or ilalako sa labas or kung ano man. Ganun na lang. Pero palagay ko, ubos naman agad to. Currently, ang ginagawa natin is 30 per week. Pero gusto ko na siyang i-level up to 45. So, tinitingnan na natin yung availability ng mga... Ito kasi, kompleto na to eh. So, 3. Yung nandito kasi, 4 weeks lang siya nandito, then harvest na. Kung 45 days tama ba? Oo, mga 45, hindi, 40 days yun. Yun, so 3, tapos itong 3. So, 45, kaya natin. So, goods yun. And yun. May rough estimate din ako kung magtatayo tayo ng greenhouse sa isang 100 square meter. And based sa computation ko, rough estimate lang yun pwede kang makapaglagay ng up to 1,620 heads ng lettuce na ganito setup, Kratky. Parang per square meter ang compute ko, 2 Kratky kasi. Pero kasi dun sa 100 square meter na yon, medyo dinesign natin na makakakilos tayo ng maayos. At the same time, may pathway. Pero palagay ko kaya pang ma-optimize yun Pero ayun, parang per square meter ganyan. Tapos may pathway doon, pathway dito. Pero dahil pala dinoble ko So, pwede pang ma-optimize yun. Yung rough estimate ko. Tapos, including yung mga gastos. Parang yung magiging cost mo per month. Tapos, yung projected sale mo. Parang nasa 20 plus pa rin naman yung makukuha mo in 100 square meter. Yun. Given na yung mga rent, yung mga monthly costs. Tapos, meron kang helper, hindi kaya yung araw-araw So, pag araw-araw kasi, ang magiging kita mo, mga nasa less 10k na lang. Pero kita ka pa rin doon Pero sa umpisa siguro, mas maganda, helper lang. Tapos mga 2 times a week mo siyang on-call siguro, ganun. Yun na yung naisip ko. Anyway, yun, ibang topic na lang siguro yun pag nandun na tayo. Pero sa ngayon, yan, nag-harvest ako doon ng seeds kahapon. So, inuunti-unti lang natin siya. Bala ko, puro mga kulitis na lang muna ipatubo sa ganyan. Yan. Or, yung iba natin na cucumber doon. So, yan. Nandun pa tayo sa process na iniisip pa natin kung ano yung next step natin. Kaya kung makita nyo, yung pechay natin, hindi ako magaling magpatubo ng pechay, guys Ito na lang, medyo okay pa tong, ano ba to? Mustasa natin. Ayan, pwede tayo mag-harvest nyan, paunti-unti. Ayun. So, baka gumawa rin tayo. Pwede bang, kimchi? Pwede tatong i-kimchi Kimchi ko na rin to. Parang may sinubukan kasi ako last time. Lettuce. So, gumawa ako ng parang sauce ng kimchi. So, may sibuyas, bawang. Yun, yung chili flakes. Parang gano'n. Tapos, naglagay tayo ng fish sauce. Tapos, naglagay pa ako ng bagoong. Tapos, ano pa ba? Usually, yun lang yata. Tapos, naglagay akong konting asukal. Tapos, sinalo-halo ko lang yun. Tapos, yun na yung nilagay ko dun sa lettuce. Pero yung lettuce, binabad ko mga 1 hour sa brine solution. So, yung brine solution, brine, tubig at asin. Yan. After nun, banlaban mo lang. Tapos yun. Gawa ulit ako, pero nasarapan naman ako. Ayos naman siya. Hindi ko sa akin masarap. Hindi ko sure. First time kong kumain ng kimchi. May iba kasi meron pang parang rice flour. Hindi na ako gumawa kasi wala naman akong ganun. Yan. So yun, hindi na natin masyadong binibisita yan kasi alam naman natin na hindi na natin masyadong aalagaan yan. More on, kinukuha lang natin yung buto nila. So dito, ito yung medyo tinitingnan-tingnan ko kasi ito yung mga nasa labas na.
So, umaasa ako na yung mga nandito mga nasa labas, kasi nag-pruning na rin ako sa banda dito sa loob eh. Binawas-bawasan na natin. Ayun, dapat ipuprune ko yung bahagi na yun kasi may malaking, medyo malaki-laki. Hindi naman sobrang laki na. Malaki-laking bunga dito. Kaya itinira muna natin. So, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Pero hindi naman lahat ng bunga tumutuloy eh. Inisip ko nga, tutuloy ako kasi maaraw, ganyan-ganyan, kung ano naman. Pero yun, may mga umiimpis na. Ito medyo lumaki. Ayan, medyo lumaki. So hopefully, sila yung mga good batches. Yan. Ang problema, ayan, nakikita nyo. Matatakpan nila to. Yung pala yung wala yung problema, matatakpan nila. So, kailangan siguro alagaan ko lang sa prune. Kung ano man. Moving forward. Palagay ko kasi hindi rin magtatagal, i-stop ko rin to. Hindi dahil sa ayoko, kundi pangit yung location nila. Eh, mahirap naman ilipat yan kasi nakagapang na. Eh, anyway, dumadami na yung pinagsasabi ko. Pero yun yung mga makikita nyo. Tsaka mamaya mag-video tayo ng comparison ng mga seedlings. Kasi hindi ko pa inakyat, masyado pang maaga. So, ayan. So, next harvest. Nga pala, sa comparison pala, yung ito, Kiss Solution, tsaka sa Nutri-Hydro, hindi ko talaga sure na kung mako-compare ko sila ng maayos kasi yung Kiss Solution na harvest ko within 40 days, itong nasa Nutri-Hydro na harvest ko within 44 days. Pero ang average nila ay hindi nagkakaiba. Point lang yung pagitan. Pareha silang nag-average ng 107 grams per head. Average yun. Kasi ito 5, ito 8 yata to o 9. Yun, nag-average siya ng ganon. Ang problema lang siguro, since mas maraming laman to, tas ito mas konti laman, baka kaya mas lumaki to ng maayos. So, yun yung hindi ko pa mako-compare. So, moving forward, gagawa pa tayo ng isa pang trial nila. Pero sa Kiss kasi halos lahat to Kiss eh. Kaya madaling kumuha ng sample. Ito, kung pwede tayong kumuha ng sample niyan. So, gagawa na lang ulit ako ng box na naka Nutri-Hydro. Baka ito, gawin natin Nutri-Hydro to. Ayun. Pero, given yung result na yon, doon pa lang sa result na yun mas okay yung Kiss. In terms of size, in terms of number of days. Kasi nakakuha ko siya within 40 days ng 107 grams ng average. Tapos dito naman, ganun din naman nakuha ko 107 grams ang average. Pero umabot siya ng 44 days. Kasi hindi ko lang kasi siya in-harvest kaagad kasi hindi naman siya agad kukunin ng buyer ko. Yan. So tingnan natin. Ayan. Leave na rin kayo ng comment kung ano man. Let me know. Pero ang idea ko talaga, gusto ko talaga siyang ma-harvest ng 40 days or earlier. Earlier kasi gusto natin ma-replenish to, tapos may oras tayo maglinis at kung ano-ano pa. Ayan, medyo mahaba na yung video ko. Pero makita nyo, maganda naman yung mga tubo ng halaman natin. And hopefully, magustuhan to ng mga tao. Thank you, bye-bye.